kay Paul. Dahil doon sa chapter 8, ang sabi, Paul was even, or Saul at that time, he was even consenting to the death of Stephen. Kumbaga ay may pakikipag-isa siya. And eventually, isa siya doon sa mga nanghaharas, dumadakip, doon sa mga mananampalataya para sila ay patayin, para sila ay husgahan, at para sila ay parusahan, in effect. Now, going back to Stephen, so his name means a victor's crown, and there was this accusation. He was framed up dahil hindi niya madaig sa galing at sa karunungan sa pakikipagdebate. Yung debate yung binabanggit doon sa chapter 6, hindi yan yung debate na parang palengke. Ito ay argumento ng mga may logic, It was a logical, reasonable, orderly debate with those, ang sabi mentioned, ng mga Alexandrians, Cyrenians, those from Asia. Now, they were also Hellenists, meaning they're very educated. So sila ay magagaling. But of course, ano yung pinagkaiba ni Stephen? He had the Spirit of the Lord. Sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Again, he was a man of good reputation, full of the Holy Spirit, wisdom, faith, and power, from Acts chapter 6, 3, and 6. And the accusation made to him was that he spoke blasphemous words against Moses and God, against the temple, and meron pang isang accusation that connected to the Lord Jesus Christ, that he would change the customs which Moses delivered to them. So maraming accusation sa kanya. Na nagtuturo siya ng against kay Moses sa templo and in effect sa kautusan. Pangalanan muna natin si Lord. Kaya yung mga tayo ngayon, pinapasinungalingan ang ating pananampalataya. Paano mo yan dinepensahan? One time, out of nowhere, may kausap ako sa akin, naniniwala ba kayo sa Trinity? Maraming mga pagkakataon. Hindi ba si Jesus ay tao lang? Sabi ng mga Muslims, ang tawag ng mga Muslims sa mga Kristiyano ay mga infidels. Kaya meron silang faith na dapat ay binawasak ang mga Kristiyano. Now, how are we to defend our faith as Christians? Katulad din naman kung paano dinipensahan ni Stephen yung kanyang pananampalataya. It's a very long narrative again. Yun ang pinakamahabang sermon sa Book of Acts. So you just read it at home. But we can surmise, number one, that we must be fully equipped with the Word of God. Paglabas natin sa mga gusali ng ating tahanan at iglesia, maraming mga tanong patungkol sa ating pananampalataya. At maraming magpapasinungaling dyan. Paano mo yan tutugunan? Sabi mo sa katabi mo, be filled or be fully equipped with God's Word. Amen? Be fully equipped with God's Word. Sa Tagalog, maging ganap ang pagkabihasa mo sa salita ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Dapat tayo ay nagpapakabihasa sa salita ng Panginoon. Hindi sa konteksto na ito ay upang ating ipagyabang, na tayo ay may alam, o hindi sa konteksto na tayo ay makipagpaligsahan na mas marami akong alam kaysa sa iyo, kundi ito nasa konteksto na upang tayo maging handa na ipangaral at ito
understand the Word of God. Kung paano natin inuunawa ang salita ng Diyos. Kung paano natin tinatanaw si Jesus. Yung sa ating mga desisyon, sa ating mga lifestyle, sa ating mga habits, character, and attitude, meron tayong theology dyan. Amen? At bago tayo makapag-share ng Word of God, kailangan natin ng exegesis. Amen? Ano po yun? The right interpretation of the Word. Otherwise, you will be living or you will just be sharing your eisegesis. Ano yung eisegesis? Nilalagyan mo ng kahulugan ang mga talata ng Biblia at hindi mo kinukuha talaga o niro-root out, i-investigate kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Every day we're living, we are in interpretation or in our interpretation of God's Word. Amen? Palamakan na po muna natin si Lord.